Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At ating pong ginugunita sa ating pong pagdiriwang na ito ang patuloy at pinagdarasal natin ang patuloy na paggaling ng ating Santo Papa, kung saan ngayon din ay linggo o Pontifical Sunday ni Saint Peter. Sa unang bahagi po o sa simulang bahagi ng ating ebanghelyo, Ebanghelyo ni San Lucas, tandaan niyo po ito, chapter 6, verses 27 to 38. Kanina naka-flash naman po sa screen. Ang sabi ni Jesus ay, sa mga nakikinig. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig."
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, nakinig ka ba? Nakinig ba tayo? O kasi medyo mahaba, no? Kaya nga mahalaga sa misa o mahalaga sa simbahan ay yung sound system. Makinig. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, makinig ka. Kasi may binigay na mga challenges. May binigay sa Jesus na mga kasalukuyan din mga nangyayari sa atin. Ngayon nga, no, sa pagsisimula, hindi pa nga lang nagsisimula ang halalan, ang kampanya, ang daming away-away. Yung dating magkakabati, yung dating magkakakampi, yung dating mga nagtatanggulan, no? Pinagtatanggol niya yung isa. Ngayon, naglalaglagan. Ngayon, naglalabasan ng kani-kanilang mga sekreto, mga baho. May nagmumurahan pa, may nagtatangkaan pa. Pero mga lingkod ng bayan yan, may mga matataas na posisyon yan sa lipunan na inaasahan sana natin na magiging mabuting halimbawa sana sila. Nawa. Kasi hindi lang naman tayo ang nakakasubaybay sa kanila. Maging ang mga bata, nasusubaybayan sila. Kaya lang, anong klaseng halimbawa ang kanilang nakikita o nakakamulatan? Kaya nga minsan, maganda nire-restrict din natin yung kanilang mga paggamit ng gadget, panonood ng TV, o kung ano man dahil maraming mga impluensya sa paligid. Maraming mga influencer. Kaya lang, hindi lahat good influencer. Okay. Sabihin nyo nga alit sa katabi ninyo, makinig ka. Pwede mong sabihin na, Father, ang hirap naman. Totoo po, no? Ang hirap. Kaya nga nung pinagninilayan ko ito, sabi ko, ang hirap naman. Kasi mahirap tumayo, mahirap magsalita, o ikaw mismo nahihirapan ka ding ipaliwanag at ibigay, o lalong-lalo na isabuhay. Tingnan natin ulit yung mga hamon. Sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Umpisa pa lang, ha? Ibigin ang kaaway? Sino may mga kaaway dito? Babait niyo pala, no? Sino ba ang nangaaway? Ikaw ba ang nangaaway o ikaw ang inaaway? Alin sa dalawa muna, alamin muna natin. Ikaw ba ang nangaaway o ikaw ang inaaway? At kapag ikaw ay inaaway, paano ka nagre-react? Paano ka nagre-respond? Hindi. Di ba? Minsan nga, narinig mo lang eh. Hindi mo naman narinig, aktual. Doon sa tao, may nagsabi lang sa yung chismosa. Na hindi mo pa alam kung ano ang konteksto, na po pwedeng nagbibiro lang, pero ikaw, galit na galit ka na. At saan mo dinaan? Sa social media. Minura mo na sa social media. Kahit nga sa simbahan, di ba, no? Marami dito magkakaaway. Marami dito nangaaway. Pero magsiserve yan. So, simbahan man o sa pamahalaan, sa gobyerno, ito ay binibigay ni Jesus para sa isang mas maayos na buhay. Ibigin ang kaaway. Ipagdasal, sabi ni Jesus, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Yung gagawin natin yung opposite. Hindi natin gagantihan. Minsan talagang
Di ba pag may nangaaway sa'yo, tahimik ka lang? Tama ba? Minsan tumatahimik ka lang. Ano ba yon? Nandun ba tayo kasi bahala na ang Diyos sa kanya? O naghihintay tayo ng tamang tiyempo? May araw ka din sa akin. Di ba ganun tayo, no? May araw ka din sa akin. Kaya pag nakatiyempo ka, kung hindi ka man, pag nabalitaan mo may nangyari sa kanya, ay buti nga sa kanya, tama lang sa kanya yan. Dami natin ganyang pag-uugali, no? Ano ba, kaya pa ba? O, marami pa to na sinasabi ni Jesus. Mas maintindihan natin to sa unang pagbasa. Hinahanting ni Saul, Haring Saul, si David. Bakit niya hinahunting? Bakit niya hinahanap? Gusto niyang patayin si David. Makailang beses na, sabi makailang beses nang pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. Ano bang ginawa ni David? Wala. Naging mabuti si David kay Saul. Nakasama niya sa mga digmaan. Pero ano bang pinanggagalingin ni Saul? Bakit galit na galit siya kay David? Nainggit lang. Na-insecure. Kasi mas bata si David, mas marami siyang napatay, mas maraming palakpak. Kaya akala niya, ay aagawin ni David ang aking trono. Siya ang magiging hari, kaya kailangan ko na siyang patayin. Grabing pagpapahirap ang ginawa sa kanya. Pero anong ginawa? Nang magkaroon ng pagkakataon si David, nandun na. Nakita niyang nakahiga si Saul, pwede niya nang saksakin para mawala na yung problema sa buhay niya. Di ba may ganun tayo, no? Pabigat sa buhay mo, problema sa buhay mo. Ito na yung pagkakataon, pwede mo nang pugutan ng ulo, walang kalaban-laban. Pero sabi ni David, wag, hindi dapat patayin ang hinirang ng Panginoon. So marahil, naunawaan ni David kung anong pinanggagalingan ni Saul. Bakit ba siya galit na galit? Kaya hinayaan niya ito at hindi niya ito ginantihan. Hindi niya ginawan ng masama ang taong gumagawa ng masama sa kanya. Hindi ko alam kung sino po ang mga naging dahilan ng kahirapan mo o ng paghihirap mo. Hindi ko kilala, hindi ko alam. At minsan, sa buhay natin, hindi rin natin nasasagot ito. Bakit ba galit na galit siya sa akin? Bakit ba niya ako pinahirapan? Dahil sa kanya, naghirap ako. Marami dito yung mga na-scam. Diba? Yung mga na-scam, yung nagtiwala ka, binigay mo ang pera mo, halos lahat ng inipon mo nandun, tapos in-scam ka. Talagang galit na galit ka. Pero ang sabi ni Jesus, makinig ka. Ano bang tama na? Putulin na natin yung sama ng loob. Putulin mo na yung paghihirap mo. Dahil, di ba, minsan pag pinahirapan ka ng tao, at nanatili ka doon sa paghihirap na iyon, ikaw na mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw na yan. Sino ba yung tinuturing mong kaaway unang-una? Kailangan mong ma-identify. Sinong tinuturing mong kaaway? Uy, yuko na yuko. Sinong tinuturing mong kaaway? Minsan kasi mababaw lang naman din, no? Hindi nga kayo magkakilala, pero magkaaway na kayo, di ba? Ganyan ang panahon natin ngayon, eh. Nag-comment lang ng hindi maganda sa post mo, kaaway mo na, eh. Pero hindi kayo magkakilala. Ano, mahirap mabuhay sa sama ng loob. Mahirap mamuhay o mabuhay
na may daladala ka. Gaya ng sabi ko, no? Pwede natin masabi, Lord, unfair naman, Lord, kasi ako na nga yung nasaktan, ako pa yung magdarasal para sa Kanya. Kasi kung alam ng Diyos, kung alam mo lang ang paghihirap ng taong yan, kaya niya nagawa yan. Of course, no? Hindi makakaligtas sa Panginoon. Siya ang gaganti. Siya ang magpaparusa sa mga taong nagpapahirap o nagpahirap sa iyo. Siya ang magpaparusa. Siya ang hahatol. Kailangan lang talaga natin magpakatatag. Katulad sa ikalawang pagbasa, ang paanyaya, ang ating pong tingnan ay hindi yung halimbawa ni Adan na nagpatukso, kundi ang halimbawa ni Jesus. Siya ang ating dapat na tularan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Yan, di ba? Parang nakakapagod din kasi, di ba? No? Nakakapagod dalhin. Nakakapagod nandyan sa isipan mo, ilang taon na nandyan dyan. Baka magkatumor ka, baka magka-cancer ka na dahil, naku, hindi pa nagbabayad yung may utang sa akin. Eh, sinasabi nga, huwag na. Kung magpapahiram ka, huwag ka na umasa. Eh, salamat sa Diyos kung magbayad, pero kung hindi na magbayad, sabi dito, huwag na. Isip ka ng isip, no? Tinutubuan ka na ng kung ano mang sakit dyan, andyan na, no? Hayaan mo na. Uy, hayaan mo na. 20 pesos lang, kala mo na kapalit ng buhay na. Hayaan mo na. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, Diyos din ang bahala dyan. Kaya lang, pasaway naman kasi tayo, no? Tayo naman talaga ang naglalagay sa kanila dyan. Alam mo na magnanakaw, iboboto mo pa. Tapos pag nalaman nagnakaw ulit, magagalit ka. Uy, hindi ba naman tayo syunga-syunga din lahat eh? Hindi nila, kung totoo, hindi nila kasalanan, may kasalanan din tayo. Nilagay mo dyan, alam mo na magnanakaw, nilagay mo pa, pinoto mo pa, pinili mo pa, pinalakpakan mo pa nga. Alam mo na magnanakaw. Tapos galit na galit ka na yung kapitbahay mo, hiniraman ka, halos ipabarangay mo na. Pero itong mga taong nagnakaw, ay palakpak ka pa. Parang may bias din talaga tayo, no? Kapatid mo nga halos din mo mapatawad sa hinihiram niya o hiniram niya sa'yo. Pero itong mga taong ito na talagang korap, ay, sige, okay lang yan. O, ang gagawin natin dito? Kaya hindi po inaalis sa atin ni Jesus na makaramdam tayo ng pagod o ng sakit. Yung damdamin hindi inaalis sa atin yan. Nasaktan ka ng tao, nahirapan ka dahil sa kanila, hindi yan inaalis sa atin. Gusto mo magalit, magalit ka. Pero yung hamon sa atin na binibigay ni Jesus, pagdasal mo at nawa, huwag mangyari sa kanila ang ginawa nila sa iyo. Maging mabuti pa rin tayo. Sikapin natin, maging mabuti pa rin tayo sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Amen?